Breaking news, Magnolia pasok na sa quarterfinals at Meralco Bulls import Zach Lofton umiscore ng 54 points sa kanyang debut dito sa PBA at Bulik to NLEX Toliano to Northport. Ito ang ating pag-uusapan sa video natin ito, ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So asahan natin mga koys ang pagbabalik sa PBA nitong si Robert Bulik. Pero dito nga mga koys, hindi sa uniforme nitong Northport Batang Pier, kundi dito sa uniforme ng NLEX Road Warriors. Ayon nga mismo dito sa ating source na Spin.ph na report ni Sir Ruben Terrado, na sinasabi nga dito mga koys that Northport ships Robert Bulik to NLEX in 5-man trade deal. So ito nga mga koys ay mayroon na pala itong trade transaction regarding nga dito sa NLEX Road Warriors at saka Northport Batang Pier, at magpapalitan nga ito ng kanilang mga player. So ito nga mga koys, ang NLEX Road Warriors pala mga koys ay tatanggap ng dalawang player galing dito sa Northport Batang Pier. Ito nga ay si Kent Salado at saka itong si Robert Bulik. So itong si Kent Salado pala mga koys ay galing ito sa Ginebra na i-trade papuntang Northport. So ngayon papunta naman siya ng NLEX Road Warriors. So itong si Don Troliano naman mga koys, mapupunta ito sa Northport Batang Pier kasama itong si Ben Adamos at saka itong si Chris Rosales. So ito nga mga koys, may kasama pa itong second round pick, future second round pick nitong NLEX Road Warriors, ibibigay nila sa Northport Batang Pier. So itong NLEX Road Warriors sa ngayon nga ay mayroon nga silang problema dahil sa may injury itong si Kevin Alas. Kaya ito nga ang naging purpose nila para makipag-trade dito sa Northport Batang Pier at makuha nga ang serbisyo nitong si Robert Bulik dito sa Northport Batang Pier, dahil naniniwala itong si NLEX Road Warriors Team Governor Dolatre na itong si Robert Bulik nga ang mag-fulfill ng voids na iniwan nitong si Kevin Alas dito sa Northport Batang Pier. Si Chris Rosales mapupunta na sa Northport Batang Pier, doon na natin makikita itong maglalaro. So hindi natin alam kung ito ngayong kalagitnaan ng Commissioner's Cup nga mga koys or sa PBA sa susunod na season, ito yung Philippine Cup. So antabayan na natin mga coach, dahil ito nga ay naantay na lang ang approval ng PBA, dahil sa ngayon nga yung papel nito ayon dyan sa balita nga mga coach ng Spin.ph ay nasa office ng PBA Commissioners na. So ngayon itong si Kevin Alas nga ay nagpapahinga nga mga coach, kaya malaki nga ang inaasahan nitong kay Robert Bulik para dito sa NLEX Road Warriors. At itong si Don Troliano naman mga koys ay malakas din naman ito at nasa peak pa rin to, dahil siya nga rin ang naging leader nga nitong NLEX Road Warriors. So sa tingin ko naman mga koys ay patas lang naman ang palitan na to, dahil kung makakakuha din sila ng magandang quality players sa second round pick nitong 49 season, at siyempre itong si Don Troliano ay hindi rin natin matatawaran ito mga koys, ang sipag nito at saka siyempre yung opensiba at depensa na naibibigay nitong si Don Troliano dito sa NLEX Road Warriors ay ma-adapt niya at maibibigay niya dito sa Northport Batang Pier, na ngayon nga ito ay inaasahan ng Northport Batang Pier na maitutulong nitong si Don Troliano dito sa kanyang magiging bagong kupunan na Northport Batang Pier. So alam natin na mga koys ay magiging malakas nga itong Northport Batang Pier dahil nandyan pa itong si Alvin Tolentino at saka yung mga bagong player nila ngayon. So dito naman tayo sa pangalawang balita. Ayon dito sa report ng Spin.ph ni Sir Ruben Terrado, unbeaten pa rin ang Magnolia sa 7-0 at nakasurvive nga sila dito sa San Miguel Bermen, at ngayon nga ay pasok na sila sa PBA Commissioner's Cup 2023 to 2024 quarterfinals. So itong Magnolia Chicken Templados nga ay pinapangunahan ng kanilang terrific import na si Tyler B.
ito nga mga koys ang nagdadala dito sa koponan ng Magnolia Chicken Templados dahil sa magandang nilalaro nito. Kaya itong koponan ni Coach Chito Victolero na Magnolia Chicken Templados ay assured na nga ang kanilang quarterfinals dahil sa wala pa nga silang talo dito sa PBA Commissioners Cup. So itong si Tyler B pala mga koys, sa laban ng SMB ay umiscore ito ng 31 points at saka 21 rebounds. So ganun kahalimaw itong si Tyler B para pangunahan ang kanyang kupunan sa 7 sunod na panalo dito sa PBA Commissioners Cup, which is wala pa nga sila mga koys talo dito nga sa pagpapatuloy nitong PBA Commissioners Cup. So dito naman mga koys ay masama naman ang lagay nitong SMB na nakatikim naman ng ikalawang sunod na talo matapos ngang ma-injury itong kanilang sentro na si 7-time MVP John Mar Fajardo. So sa kasamaang palad itong SMB ngayon ay bumagsak sa 3-3 win-loss record dahil dyan mga koys sa pagkakaroon nga ng injury nitong si John Mar Fajardo. Kaya sinasabi nga dito nga mga koys na malaki nga ang magiging problema nitong San Miguel Bearmen kung magtatagal pa nga itong si John Mar Fajardo sa kanyang pagbabalik dito sa kanyang kupunang San Miguel Bearmen. At ito nga mga koys ay hindi nga kaya ng kanilang reinforced na si Ivan Asca na dalhin sa magagandang panalo itong kupunang San Miguel Bearmen. At dito nga mga koys, umugong na nga yung balita na magpapalit na nga ng import itong San Miguel Bearmen dahil sa mahina nga itong si Ivan Asca. Dito nga ay talo na naman sila, pangalawang sunod na talo na nga nila dito mga koys. Kaya itong si Ivan Asca ay nagdidelikado na nga ito palitan ng SMB. Kaya antayan natin mga koys, baka sa susunod na laban ng SMB baka ibang import na ang makita natin. So antabayanan na lang natin sa susunod na mga balita. Para naman sa karagdagang PBA updates natin, ang Meralco Balls sa interim import na si Zach Lofton ay napaka-impresibo ang kanyang PBA debut dahil umiscore lang naman ito ng 54 points. So ayon nga dito kay Coach Luigi Trillo ay maaaring ito na ang kailang gamitin hanggang sa dulo itong si Zach Lofton. So matatandaan natin na ang import ng Meralco Balls na si So Brimo ay nagkaroon nga ng injury. Kaya itong si Brimo ay hindi na nga makakabalik dito sa kupunan ng Meralco Balls. Kaya ay dinala nila ang kanilang import sa East Asia Super League na si Zach Lofton dahil ito nga ay nasa 6'3 nga lang ang height nito. Hindi kasi pwede si Prince Ibe dahil mas matangkad ito at hindi pasok dito sa PBA Commissioners Cup. Itong si Zach Lofton ay naglaro para sa Detroit Pistons dito sa NBA. Kaya magaling nga talaga ito mga koys.